Ang aktor ni Ramon Revilla Sr. o Don Ramon ay nagkaroon ng tinatayang 81 anak na may hindi bababa sa 16 na magkakaibang babae. Sa laki nito, hindi maiwasan na magkaroon ng maraming drama sa loob ng pamilya. Kaya naman nang ang isa niyang anak na lalaki ay pinatay, naghinalaan dito ang ilan sa kanyang mga kapatid. Hello mga kapinas, welcome and welcome back to my channel kung saan isinasalaysay ko sa Tagalog ang mga krimen at kakaibang pangyayari sa loob at labas ng Pilipinas. Kaya naman kung interesado ka sa mga ganitong content, i-click mo lang subscribe button and the bell para updated ka sa mga video ko. October 28, 2011, lumabas ang balitang pinatay ang aktor na si Ramjen Revilla o Ram sa kanyang mga kaibigan. Patay ang half-brother ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na si Ram Revilla matapos saksakin at barilin sa kanyang bahay sa Parañaque City. Sugatan din ang kanyang kasintahan na nabaril sa mukha. Ayon sa salaysay ng kanyang kasintahan na si Janelle Manahan, ginugol nila ni Ramjen ang buong araw sa panonood ng pelikula. Kumain ng tanghalian, merienda at hapunan. Habang kinakanta ni Ramjen ang kantang The Way I Do ng Texas-based na mga awit na si Marcos Hernandez, sa isang punto, isinulat din nito ang Ram Revilla, I Heart You Forever sa kanyang balat. Bandang alas 11 ng gabi nang kumatok sa kanilang pintuan ang nakbabatang kapatid ni Ramjen, si Ramona, na tinatawag nilang Mara. Ayon sa testimonya ni Janelle, pumasok si Mara para manghiram ng video camera. Iniwan niyang bukas ang pinto. Isang pintong naging daan tungo sa kamatayan ni Ramjen. Isang lalaking nakamaskara ang pumasok at binaril si Janelle sa muka na tinamaan nito sa panga. 2 beses din siyang sinaksak sa dibdib. Si Ramjen na sinubukang labanan ang umatake ay binaril at sinaksak ng 16 na beses. Sinabi ni Janelle na habang siya ay nawalan ng malay, naririnig niya si Mara na nakikipag-usap sa telepono kay Gail Bautista Furuyama, isa pang nakbabatang kapatid na babae, na tila napakakalmang sumagot sa kanya. Agad na lumabas si Mara upang humingi ng tulong ngunit hindi na ito bumalik. Ayon pa kay Janelle, pinilit niyang tumawag para humingi ng tulong gamit ang sariling phone. Dinala ang dalawa sa Parañaque General Hospital kung saan idineklarang dead on arrival si Ramjen alas 12:15 ng madaling araw. Siya ay 23 anyos pa lamang. Si Ramjen ay isa sa mga anak ni Ramon Revilla Sr. Ipinanganak si Ramjen bilang Jose Magsaysay Bautista. Si Ramjen ang panganay na anak na nakatatandang Revilla sa asawang si Jeneline Magsaysay, na mula naman sa angkan ng mga politiko na Magsaysay. Siya ay anak sa lobas na dating Senador Genaro Magsaysay, na kapatid naman ng dating presidente na si Ramon Magsaysay, sa isang aktres na nangangalang Lynn Madrigal. Nang manalo si Don Ramon sa kanyang ikalawang termino sa pagkasenador noong 1998, naisipan ni Jeneline at ng kanyang mga anak na lumipat sa mansyon sa Imus, Cavite. Noong panahon iyon, kamamatay lang ng asawa ni Don Ramon na si Azucena Mortel dahil sa atake sa puso. Hindi pumayag ang mga anak ni Don Ramon kay Azucena kaya nagpagawa si Don Ramon ng bahay para kay Jeneline at sa 9 nilang anak sa BF Homes sa Parañaque. Kahit napakalaki ng bahay na ipinagawa, nabalita na hindi nasisiyahan si Jeneline sa middle class neighborhood. Sinabi ng mga source na sa girlfriend ni Revilla, si Jeneline lang ang hindi nagtrabaho at patuloy na humihingi ng sustento sa kabila ng nautang sa credit card. Ang ibang ina ng kanyang mga anak ay humingi lang ng paunang kapital para makapagpatayo ng negosyo tulad ng salon o sari-sari store. Nais ni Jeneline na lumipat sa mansyon ng Imus at gampanan ang tungkulin ng matriarch. Ayon sa ilan, hindi raw maayos ang pakikitungo ng mga anak ni Azucena kay Jeneline, pero naging mabait ang mga ito sa kanyang mga anak. Si Bong Revilla, isa sa mga anak ni Azucena, ay partikular na nagustuhan si Ramjen, na madalas kasama ng mga anak ni Bong na sina Jolo at Brian na magkasing edad. Sa paglilibing kay Ramjen, nakitang lumuluha si Jolo habang isinasara ang kabaong ng kanyang tiyuhin.
Makalipas lamang 4 na taon, malalagay din sa panganib ang buhay ni Jolo dahil sa tama ng bala. Isinugod sa ospital si Jolo dahil sa tama ng bala ng baril sa dibdib na nakuha umano habang naglilinis ng kanyang baril. Hindi tulad ng kanyang tsuhin na naging matalik na kaibigan noong kanilang kabataan. Nakaligtas siya. Sa gitna ng masalimuot na investigasyon sa pagpatay kay Ramjen, dumagdag pa sa problema ng pamilya ang pahayag ng ina ni Ramjen na si Jenilyn sa kanyang Facebook account. Patungkol ito sa isyu ng hindi pagkakaunawaan at kakulangan umano ng sustento sa mga anak kay Jenilyn at kung paano siya tinawag ng mga anak ni Azucena na isang parasite na sa tingin niya ay may karapatan higit pa sa kanya. Agad itong itinanggi ni Senador Bong. Iba yun ang usapan. Yung problema sa aspeto na yon, I don't think na napapabayaan sila. Gayunpaman, ang mga anak ni Jenilyn ay iniulat na nakatatanggap ng 290,000 sa isang buwan bilang allowance, habang si Jenilyn ay tumatanggap ng ibang halaga para sa kanyang personal na allowance. Ayon sa iba pang ulat, umabot sa 1 milyong piso kada buwan ang nakukuha ng mga bata dahil madalas nang humihingi ng dagdag na pera ang mga bata para sa mga magagarang pambili tulad ng mga sasakyan. Sa katunayan, noong panahon ng pagkamatay ni Ramjen, nakasaad sa mga ulat na mayroong 3 hanggang 4 na luxury cars ang nakaparada sa kanilang tahanan na binilahat gamit ang pera ng katatandang Revilla. Nabulabog ang kaayusang ito noong 2008 nang ma-stroke si Don Ramon. Noong October 9, 2011, nag-post si Jenilyn sa Facebook na tuluyan nang naputol ang kanilang allowance. Itinanggi ito muli ng ibang miyembro ng pamilya. Ang usapin ng pera ay tila ang pangunahing tema ng tunggalian sa loob ng pamilya. Ilang buwan bago mamatay si Ramjen, siya at ang kanyang nakababatang kapatid na si Ramon Joseph na kilala bilang RJ, na noon ay 18 taong gulang, ay nagkaroon ng matinding away nang ibenta ni RJ ang kanyang bagong Mitsubishi Strada sa halagang 800,000 pesos. Sinabi ito ni Ramjen sa kanilang ama na pinarusahan si RJ sa pamamagitan ng pagpigil sa down payment ng isang bagong Mitsubishi Montero na binili ni RJ pagkatapos ng pagbebenta ng Strada. Bilang panganay, sinasabing si Ramjen ang nag-aasikaso ng mga usaping pinansyal ng pamilya. Ayon sa balita ay 2 buwan lamang niya itong nagawa bago siya namatay. Originally, si RJ ang umahawak ng pagbabudget. Ayon sa iba pang mga source, bakit nagbago? May kinalaman ba ito sa sinasabing pagbebenta ng bagong sasakyan? Dati raw battered girlfriend ang murder witness na si Janela at sinasaktan daw siya noon ng napaslang niyang nobyo. Ito ay inamin niya sa isang panayam. Ayon pa kay Janela, protective boyfriend daw si Ramjen at madalas magselos at humantong pa para pagbawalan siya na makipag-usap sa ibang lalaki. Pinabulaanan ng ina ni Ramjen na nagkakasakita ng kanyang mga anak. Tuturuan ko rin po ang aking mga anak na huwag silang lalaban sa kanilang kuya. Ito raw ang maaring dahilan kung bakit nagagalit sa kanyang nobyo ang mga kapatid, lalo na nang paboran umano si Ramjen ng ama at ng kapatid na si Senador Bong Revilla. Posible ba ito maging motibo sa pagpatay? Ito ang inakala ng mga investigador ng pulis na nakatalga sa kaso, ang Task Force Ramjen. Ang mga kapatid ni Ramjen ay pinaghihinalaang kasabwat, kasama sina RJ at Mara bilang pangunahing mga sospek. Noong gabi ng pagpatay, hindi narinig ng mga kasambahay ni Ramjen at maging ang kanyang personal aide na si Ronald Angkahas ang putok ng baril. Wala. Nagising na lang ako sa kalampag ng mga pulis, sinaganan kasi hagdanan yung kahoy. Sinaganan. Sinasabing maaring may nakakabit na silencer sa baril na ginamit na kalaunan na inihayag sa mga pagsisiyasat. Ginising na lamang sila ng mga pulis nang maglaon, ngunit sinabi ni Angkahas na nakita niya si Mara at RJ na umalis ng bahay. Sinigundahan naman ito ng 2 security guard mula sa subdivision. Taliwas ito sa kwento ni Mara na siya ay kinidnap ng mga salarin. Ang katotohanan na siya ay tumakas sa Turkey kung saan siya ay residente sa pamamagitan ng kanyang kasal sa Turkish national na si Engin
Tuna Bulbuloglu ay tila kahinahinala din. Makalipas ang isang araw, isang lalaking nagngangalang Ruel Puson ang lumapit upang magtapat. Sinabi niya sa pulisya ng Parañaque na si Glyza Bisda, Ryan Pastera at Norwin de la Cruz ay mga middleman na kumausap sa kanya at sa isa pang kaibigan na si Lloyd Comeda na patayin si Ramjen. Ang pahayag na ito ay sinuportahan ni Lloyd na humarap din. Sinabi ni Lloyd na sina RJ at Mara ang masterminds sa likod ng pagpatay. Bukod dito, sinabi rin ni Lloyd na 2 pang gunmen ang kinuha para magsagawa ng pagpatay. Sila ay sina Michael J. Cruz Altea at Troy Francis Tolisoro na inaresto sa Parañaque noong October 31. Nang maglaon ay sinabi ni Michael at Troy Francis na habang sila ay orihinal na inupahan upang patayin ang aktor noong gabi ng October 11, madaling araw ng October 12. Napatras sila nang makarinig sila ng putok ng baril mula sa kanilang bahagi ng pinto kung saan naroon si Ramjen. Ang engkwentro na ito ay pinarating kay Janelle ni Ramjen at ang mga screenshot ng kanilang pag-uusap ay kinuha ng korte bilang ebidensya. Sa kabila ng insidenteng ito, gayunpaman, tila hindi hinigpitan ni Ramjen ang seguridad sa bahay. Matapos ang bigong pagtatangka, sina Ruel at Lloyd saka kinausap ng mga middleman na nangako ng 200,000 pesos para maisagawa ang kasunduan. Noong October 14, sinalubong sila ng isang Brian at RJ na nagbigay sa kanila ng 19,000 para makabili ng bagong baril. Makalipas ng 3 araw, nagmanman sila sa paligid ng bahay kung saan nakaparada ang isang Mitsubishi Montero. Sinabi ni Ruel na ito rin ang Mitsubishi Montero na ginamit sa unang nabigong pagtatangka. Hindi binanggit ni Ruel kung nagkita ang grupo pagkatapos ng pagmamanman nito at kung sino talaga nagsagawa ng pagpatay. Gayunpaman, sinabi ni na Michael at Roy Francis na umatras sila sa huling minuto at may alibay din sila. Nanatili si Michael sa bahay at habang si Roy Francis ay uminom kasama ang kaibigan. Kung umatras lahat ang mga upang hitmen, sino sa palagay nyo ang nakamaskara na umatake kay Ramjen? Your guess is as good as mine. Kalaunan ay naaresto si RJ sa Bacoor City, lalawigan ng Cavite. Sinampahan ng mga pulis ng kaso ang 7 sospek matapos itong arestuhin. Noong November 15, sumuko rin si Glyza at Norwin at idinawit ang kapatid ni Ramjen na si Gail Bautista Furuyama sa pagpatay. Ayon sa kanila, si Ryan ang nag-imbita sa kanila na maging bahagi ng murder squad. Nagsampa rin si Janelle ng mga kasong murder at frustrated murder laban kay Gail at sa kanyang asawang si Hero na kalaunan ay ibinasura ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Tungkol naman sa kahinahinalang tawag sa telepono mula kay Mara, sinagot ni Gail na si Janelle ay lubhang nasugatan noong panahong iyon. Paano niya maalala ang tunog ng boses ng isang tao mula sa kabalang dulo ng telepono? Enero 2012 nang maghain si RJ at ang iba pang akusado ng petisyon para sa piyansa. Hindi ito pinayagan ng korte. Tanging si Roy Francis lamang ang pinayagang makapagpiyansa ng 200,000 dahil sa kawalan ng ebidensya. Pagkaraan ng 6 na araw, nag-plead sila ng not guilty. Pagkalipas pa ng ilang araw, sumuko si Ryan at itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa kaso. Si Mara naman ay napabalitang bumiyahe patungo sa Cyprus para iwasan ang mga opisyal at mamamahayag. Nagpalipat-lipat siya sa buong Europa upang maiwasan ang pag-aresto. Kalaunan ay inilagay siya sa listahan ng wanted at red notice ng International Criminal Police Organization or Interpol para sa agarang pag-aresto at extradition. Nagpadala ng video message si Mara pagkatapos niyang tumakas. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit niya ginawa ang kwento ng pagkidnap. Ang iniisip ko na lang po is magpapakalayo na po ako sa bahay namin kasi yung killer po nandun. Hindi ko po alam kung andun. Tapos narinig ko po na si Janelle po ay nakaligtas. Parang sumama po yung loob ko. Parang sinabi ko, iniwan ko lang po sila doon na
mamatay. Nakakaya naman po sabihin sa pamilya ko sa buong mundo na iniwan ko lang. Dito pinaniwalaan maging ng miyembro ng kanyang sariling pamilya. Mismong si Senator Bong ang nakiusap na humingi ng tulong ang PNP sa Interpol para maibalik si Mara sa Pilipinas. I am making an appeal to the Department of Foreign Affairs to exert all legal and diplomatic efforts and to the PNP to coordinate with the Interpol to bring Ramona back to the country and face our justice system. Ilang linggo matapos ang pagpatay kay Ramjen at ang balita na maaring sangkot ang magkapatid, isinugod sa ospital si Don Ramon. Ang Revilla family ay nabigla at nalungkot dahil dito. Nahati ang pamilya Revilla. May mga miyembro ng pamilya tulad ni Bong na hindi naniniwala kay Mara, habang mayroon din kumampi sa kanila. Nang tuluyang gumaling si Don Ramon noong 2013, tinugunan niya ang issue at sinabing pinili niyang maniwala sa kawalang kasalanan ng kanyang anak. Sa pagtatapos ng 2013, ang kaso ay malabo ng mabigyan ng hustisya nang magpadala ang mamamahayag na si Raisa Robles ng tweet kay Janelle noong June 24, 2014 na humihingi sa kanya ng mga update sa kaso. Sumagot si Janelle, "It's still ongoing, but honestly, nothing's happening." 2019, 8 taon pagkalipas ng pagpatay kay Ramjen, ipinawalang sala ng Parañaque Regional Trial Court Branch 274 si Ramon Joseph Bautista at 5 iba pa sa kasong pagpatay sa kanyang kapatid at tangkang pagpatay kay Janelle Manahan for lack of sufficient evidence. Ano masasabi mo sa kasong ito? Comment down below. Maraming salamat mga Kapinas.